Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatomes, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na Consumatomes, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na may balik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga tao na kasumpong ng katwiran ng Diyos. So mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong daigdig. So muli, narito na naman po kami para mag-live dito po sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino. Ito po sa bayan ng Madela. Ito po sa amin pong bahay, na kasama po natin ang ating mga kapatid, lalong-lalo na sa ating ina, na siya po ang talagang amin pong ina dito po sa tahanang ito. Walang iba, Reyna Merlita Baltasar. At ganun din po sa ating kapatid, Haring Gerson del Rosario. At Prince Fernando Digao. At ang ating Prinsipe J.V. Sales. At ang ating Haring Roger Tagumpana. At ang ating Haring Nicomedes Rapio. At ganun din po, ako po ang inyong kapatid, Haring Robel Baltasar. So sa gabing ito ay nais po naming magpasalamat sa mga walang tigil o sawa sa pagsubaybay po sa programa po ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatomes. So bago po kami magpatuloy, ay nais po muna naming magbigay pugay at humingi ng gabay po ng aming mahal na dakilang guro dito po sa loob ng kaharian ng Diyos. Walang iba po ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondo Reyam Bonanza. At ganoon din po sa amin pong 5 spiritual mothers. At ganun din po na kami po'y lubos na nagpapasalamat at gumagalang sa amin pong mahal na Pangulo. Walang iba po ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din po sa kapatid ng aming mahal na Prinsipe, walang iba, Haring Adolfo B. Reyam Bonanza, na siya po ang aming President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganun din po sa lahat ng mga 12 apostoles na
kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa Region 2. So walang iba po ang amin pong Haring Edgar Palor Ligutom. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba po, Reyna Ros Padillo Ligutom. So mapagpalang oras po dyan, hari at reyna. At ganun din po sa lahat ng mga 70 prophets, buong Pilipinas, sa loob po ng kaharian ng Diyos. Hanggang sa mga municipal leaders, barangay, down to Puro. At ganun din po sa mga kapatid po natin na nandyan po sa ibang bansa, na pinangungunahan po ng ating kapatid, Reyna Shirley del Rosario, diyan po sa bansang London. At ganun din po sa isa po nating prinsesa na nasa bansang Kuwait, walang iba, Prinsesa Claribel Baltasar. So mapagpalang oras diyan, Reyna at Prinsesa. Maging sa ating mga kapatid diyan sa Isabela, yan po sa barangay Naggasikan na pinangungunahan po ng ating kapatid, Haring Ramel Tadja, Haring Redentor Domingo, Haring Gino Tolentino, Reyna Gloria de Leon, Reyna Marites Saldivar. At ganun din po sa ating kapatid na nandyan sa ibang lugar, no? Ganun po sa Negros, na anak po ng ating Haring Roger Pagumpana. So walang iba, Haring Reggie Pagumpana. Kasama po ang kanyang reyna ngayon, walang iba, Reyna Jel Pagumpana. Sa ating mga kapatid dyan sa Nagtipunan, Haring Raul Digao sa buong niyang pamilya. Mapagpalang oras dyan, hari. At ganoon din sa mga kapatid natin dyan sa Cabarrugis, na pinangunahan ni Reyna Rosalia Toginayo at Reyna Marina Ancibay. So mapagpalang oras dyan, mga reyna. So sa gabing ito, narito muli po kami para magpahayag ng mga nakatagong lihim tungkol sa kaharian ng Diyos na wala po kaming tigil na sawa na ipagsigawan buong Pilipinas maging sa buong daigdig na ito pong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ito po yung aming pinapahayag, no? Na itong bansa nating Pilipinas na siyang aming sinisigaw na ngayon ay ito na ang kaharian ng Diyos. Ating lang subaybayan mga kapatid para sa gayon ay labis po nating maintindihan yung mga nakatagong lihim na kung saan linihim ng Diyos sa mga talinhagang salita. Kaya muli sa gabing ito, aming patunayan na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. No? Kaya unahin po natin na siyang magpahayag sa gabing ito. Walang iba, isang prinsipe, ang ating prinsipe J.B. Sales. So, subaybayan po natin mga kapatid. Okay, maraming salamat sa kaorasang ito. Maraming salamat po, Are. So, isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat sa buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao, at higit sa lahat sa buong pwersa ng The Kingdom of God. Magandang gabi po sa ating lahat. So, bago po ako mag-umpisa sa gabing ito, ay nais ko munang pasalamatan at humingi ng gabay sa aming mahal na dakilang guro, ang siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos, walang iba, mahal na Haring Philemon Ondoc Riambunansa, na siyang supreme founder ng The Kingdom of God. At siya rin ang nagtatag ng kaharian ng Diyos noong July 27, 1982. At ganun din sa aming mga 5 spiritual mothers. At gayon din sa namumuno ngayon sa The Kingdom of God or the chairman president ngayon ng The Kingdom of God, walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Riambunansa. Gayon din sa kanyang kapatid, walang iba, Haring Adolfo Riambunansa, na siyang president ng Philippine Deuterium Development and Management
corporation. At gayon din sa mga 12 tribes, 12 apostoles, mula Region 1 hanggang Region 12 na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligutong. Kasama niya ngayon ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Rose Padillo Ligutong. At sa lahat ng mga 70 prophets, municipal, barangay, down to puro. At sa lahat ng mga hari at mga reyna, mga prinsipe at mga prinsesa sa loob ng kaharian ng Diyos. At gayon din na ako'y nagpapasalamat, unang-una, ang mga kapatid po natin na nasa ibang bansa. Unang-una, na aking pinapasalamatan si Reyna Shirley Del Rosario, nasa bansang London po ngayon. Gayon din kay Prinsesa Claribel Baltasar na nasa bansang Kuwait po ngayon. At sa lahat po ng mga kapatid na nasa ibang bansa po ngayon, magandang gabi po sa ating lahat. At sa lahat ng mga kapatid namin dito sa probinsya ng Quirino, magandang gabi sa ating lahat, mga hari at mga reyna, mga prinsipe at mga prinsesa. Gayon din sa ating mga kapatid na nasa Nagasikan po ngayon. Unang-una, si Haring Romel Tadya, Haring Gino Tolentino, Haring Redentor Domingo, Reyna Gloria De Leon, Reyna Marites Saldivar. At gayon din sa ating reyna ngayon dyan sa Barangay Dubinan, Santiago City, walang iba, Reyna Los Biminda Gutierrez. At gayon din sa ating kapatid na siyang sa gabing ito, mga kapatid, live po tayo ngayon sa The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est, sa pamamagitan po ng aming mahal na dakilang guro na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos. So isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat. So kami po ay lubos na nagpapasalamat sa buong pwersa ng The Kingdom of God sa walang sawang pagsubaybay sa programa ng The Kingdom of God. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. So, ang tema po natin ngayon, mga kapatid, ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Nabuhat pa nang itatag ng Diyos ang kanyang kaharian, ay hinula na ito ni Propeta Daniel na ang Diyos ay magtatayo sa langit ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Yan po ang hinula ng Diyos sa banal na kasulatan, na ang kaharian ng Diyos ay kailanman ay hindi na magigiba. Kaya papatunayan po natin ngayon sa gabing ito na kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Nabuhat pa ng kinuha ni Kristo ang kanyang kaharian doon sa bansang Israel. Ibinigay ito sa isang bansang nagkakabunga. Kaya papatunayan ko po ngayon sa inyo kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya ayon pa sa sinabi ng Diyos
sa banal na kasulatan na mababasa po natin sa Matthew 24:14. So pakibasa nga po natin, hari. So, ganito po ang sinasabi. At ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Punto. So ayon po sa banal na kasulatan na nabasa po natin sa Matthew 24:14 na ipangangaral ang ebanghelyong ito ang tungkol sa kaharian sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. So ibig sabihin ay ginamit tayo ng Diyos para ipahayag ang katotohanan, higit sa lahat ang tungkol sa kaharian ng Diyos sa lahat ng mga bansa. So gumamit ang Diyos ng mga social media like Facebook at saka YouTube para maipahayag po natin ang mabuting balita ang tungkol sa kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel. Ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, sa gabing ito ay papatunayan ko po sa inyo sa unang patotoo na mababasa po natin sa Henesis 25:23 hanggang 26. So, ganito po ang sinasabi. At sinabi sa kaniya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata, at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Sa 24, at nang matupad ang mga araw na kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. Sa 25, at ang unang lumabas ay mapula, na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya'y pinangalan ng Isaw. Sa 26, at pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sapong ni Isaw, at ipinangalan sa kanya ay Jacob, at si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipinanganak ni Rebecca. So ayon po sa banal na kasulatan na si Rebecca ay nagbuntis ng 2 bansa. Ayon po sa parables ng Diyos, kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So ito po ay parables sa banal na kasulatan. Ginamit So ito po ay parable sa banal na kasulatan. Si Rebecca ay nagbuntis ng 2 bansa. So halimbawa mga kapatid, palagay po natin sa literal na kababaihan. Ang tanong mga kapatid, kaya po bang ibuntis ang 2 bansa? Kung literal mga kapatid So hindi mga kapatid, sapagkat ito po ay parables sa banal
na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya't ito po ay ginamit ng Diyos na parables si Rebecca. So, ibig sabihin, si Rebecca ay hinalintulad ng Diyos na isang daigdig upang ibuntis ang dalawang bansa para mahanapan din po natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis ng Diyos sa bansang Israel, mga kapatid. Kaya si Rebecca, ayon sa parables ng Diyos, nang si Rebecca ay manganganak na, so ano po ang ginamit ng Diyos na kanyang partira? So, ang bansang Spain, ito po ang ginamit ng Diyos na partira ni Ina Rebecca para mahanapan po natin yung dalawang bansa na ipapanganak ni Ina Rebecca ayon sa parables ng Diyos. So, merong dalawang tao na ginamit ng Diyos sa bansang Spain na upang magdiskubere sa dalawang bansa na si Christopher Columbus at Fernando Magallanes. So, sina Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes ay naglakbay sa malayong hilaga at nakarating sila sa taong October 12, 1492. So ayon po sa parables ng Diyos na si Rebecca ay magbuntis ng dalawang bansa, ang unang anak ni Rebecca ay si Esau. Ayon sa parables ng Diyos, ang unang anak ni Ina Rebecca ay si Esau. Ang tanong, mga kapatid, sino si Esau? Ayon sa banal na kasulatan. So kung basahin po natin, ayon po sa Genesis chapter 36 verse 8. So pakibasa nga po natin na rin. So ganito pang sinasabi. At tumahan si Esau sa bundok ng Seir. Si Esau ay siyang Edom. So ayon po sa banal na kasulatan, si Esau ay siyang Edom. Ayon sa parables, so ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. So ang tanong, ano itong Edom? So kung titignan po natin ang encyclopedia, mga kapatid, ang Edom pala, ito ay ang bansang Amerika. So ang unang anak ni Rebecca ay walang iba ang bansang Amerika, sapagkat ayon sa parables ng Diyos, si Rebecca ay magbuntis ng dalawang bansa. Ang unang anak ni Rebecca ay ang bansang Amerika na nadiskubre sa taong October 12, 1492. Ang unang anak ni Rebecca na siyang si Esau, na siyang Edom, na siyang bansang Amerika. Kaya ayon pa sa Diyos, mga kapatid,
sina Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes ay patuloy na naglakbay sa malayong silangan. At nakarating sila sa taong March 16, 1521 sa isang isla na wala pang pangalan. So ayon po sa parables ng Diyos na si Rebecca ay magbuntis ng 2 bansa. So ang pangalawang anak ni Rebecca ayon sa parables ng Diyos ay si Jacob. So ang tanong mga kapatid, sino si Jacob ayon sa parables ng Diyos? So kung basahin po natin sa banal na kasulatan sa Genesis chapter 28 ay chapter 32 verse 28. So ganito po ang sinasabi. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. So ayon po sa banal na kasulatan, na si Jacob ay siyang Israel, sapagkat ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan, na hindi natatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Kaya ayon po sa parables ng Diyos na sina Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes, ayon sa kanilang nadiskubre sa taong March 16, 1521 na isang isla na wala pang pangalan. Kaya bumalik sila sa bansang Spain upang ibalita sa kanilang hari ang kanilang nadiskubre na isang isla na wala pang pangalan. Na ang hari sa bansang Spain ay si King Philip II. So ayon sa kanilang hari ay isunod nyo na lang sa aking pangalan. So nakahango ito sa pangalan ng hari sa Spain, kaya't bumalik sila sa isang isla at ito'y pinangalan ng Las Islas Pilipinas. Na nadiskubre sa taong March 16, 1521. So para matupad ang hula ng Diyos, ayon sa taong March ay sa taong April 14, 1521, 2 years preparation para sa taong 1523 ay maganap ang hula ng Diyos na ang Pilipinas ay maging Christianized country. Kaya't nagpadala ang Diyos ng isang pari sa Pilipinas, unang-una sa Cebu, para gawing Christianized country ang bansang Pilipinas sa taong April 14, 1521. Kaya Philippines is a Christian country sa taong 1523. Kaya ayon sa parables ng Diyos na si Rebecca ay magbuntis ng 2 bansa, ang pangalawang anak ni Rebecca
ay walang iba ay si Jacob na siyang Israel na siyang bansang Pilipinas na nadiskubre sa taong March 16, 1521. So ayon pa sa nakasulat sa banal na kasulatan na bakit malakas, mapula, mabalahibo at maglilingkod sa bata. So tunay po ba mga kapatid, ang tanong ko po sa inyo, na ang bansang Amerika po ba ay tunay na malakas? So, tunay mga kapatid, ayon sa kanilang gagamitan, ay tunay na malalakas. So, bakit mapula mga kapatid? Ang tanong ko po sa inyo, ang bansang Amerika po ba ay tunay na mapula? So, tunay mga kapatid, kapag sila ay nasinagan ng araw, ang kanilang pangangatawan ay mapula, mga kapatid. Ang tanong mga kapatid, ang bansang Amerika po ba ay tunay na balahibo? So tunay mga kapatid, sapagkat ang mga Amerikano ay tunay na mabalahibo. At higit sa lahat mga kapatid, para matupad ang hula ng Diyos na ang matanda ay maglilingkod sa bata, para matupad ang hula ng Diyos na maglilingkod sa bata. Kaya't sa taong 1945, ano po ang naganap sa taong ito, mga kapatid? Ito po yung pangalawang digmaan, World War II, sa taong 1945. Dinigma ang bansa nating Pilipinas. Dinigma ng mga Hapon ang bansa nating Pilipinas. Para matupad ang hula ng Diyos na maglilingkod sa bata, ang Pilipinas ay hindi humingi ng tulong sa bansang Amerika, kundi kusang tumulong ang bansang Amerika sa Pilipinas para matupad ang hinula ng Diyos na ang matanda ay maglilingkod sa bata. Kaya natupad mga kapatid, ng Amerika ay kusang tumulong sa Pilipinas. Kaya sa taong 1946, ano po ang naganap sa taong ito, mga kapatid? So ayon po sa taong 1946, dito po nagkasundo ang bansang Amerika at ang Pilipinas na Philippine American Friendship Day sa taong 1946. Kaya sa taong ito ay tunay na naging malaya ang bansa nating Pilipinas sa taong 1946. Kaya ayon po sa parables ng Diyos na si Rebecca ay magbuntis ng dalawang bansa, ang unang anak ni Rebecca na bansa ayon sa parables ng Diyos ay ang bansang Amerika. Ang pangalawang anak ni Rebecca na bansa ay ang bansang Pilipinas. So ayon po
sa parables ng Diyos na si Esau na siyang Edom na siyang bansang Amerika. Pangalawa na siyang Jacob na siyang Israel na siyang bansang Pilipinas. Kaya ito po ang unang pagpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya dalawang bansa lang ang inula or nakahula sa banal na kasulatan, ang bansang Amerika at ang bansang Pilipinas. Kaya ang tanong ko, ayon po sa banal na kasulatan, na ayon pa sa Diyos, ay alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansang nagkakabunga. So, walang ibang bansang nagkakabunga. Walang iba bansang Pilipinas. Kaya't nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba ang ating bansang Pilipinas. Kaya't napakapalad po nating mga Pilipino sapagkat ang kaharian ng Diyos ay dito na sa ating bansang Pilipinas. Ibinigay sa isang bansang nagkakabunga, walang iba ang ating bansang Pilipinas. Kaya't nagpapasalamat po ako sa aming dakilang guro na siyang nagturo nagtatag ng kaharian ng Diyos noong July 27, 1982. Walang iba ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Riam Bonanza. At gayon din sa aming mahal na Prinsipe Rocky Riam Bonanza. So isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At ako po ang inyong lingkod, walang iba, Prinsipe